Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin lahat ang ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, at mga taga-subaybay mula sa ibayong dagat. At binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Kidapawan City, sa Lumbanao, Iloilo, sa Nara, Palawan, sa Lucena City, sa Imus, Cavite, sa Cuenca, Batangas, sa Pangantukan, Bukidnon, sa Oriental, Mindoro, sa Mandaue City, sa Pangarap Village, Caloocan City, sa Bamban, Tarlac, sa Guagua, Pampanga, sa Cotabato City, Angeles City, sa Pampanga, sa Mendes Church, Southwest France, Toronto, Canada. Sana'y pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ng salita ng Diyos at pag-aralan natin ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kalamaan, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit sa pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras, makakasama natin muli ang dalawang panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. At lagi din pong binabati ang mga na susubaybay at nanonood dyan po sa Kaming at sa Kawayan Bugtong dyan sa Gimba. At sila ay nag-aaral na dahilan po sa ito na programa ay nakakatulong sa pagpapaliwanag nila sa kanilang paaralang pansabado doon sa kanilang mga churches. Mga kapatid na dyan po na nabanggit ko na churches, nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Musta ka, Pastor Ray? Napakabuti ang Panginoon Diyos, Pastor Jules, Pastor Marvin, sapagkat minsan pa, narito tayo upang pag-aralan muli ang salita ng Panginoon Diyos. Nasong batiin ang mga kapatid natin dyan sa Lipa, sa ating bagong union, yung mga nanonood dyan. Ganon din sa San Pablo at dyan sa may Quezon. Maraming salamat at patuloy kayo sa Camarines Norte at Sur. Dyan sa Bicol Region. Napakaraming mga kapatid natin dyan na nanonood at sumusubaybay. At ang karamihan sa kanila, Pastor Jules, ay mga nagtuturo ng ating leksyon. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos. Kaya narito na naman ang 3 punto na pag-aaralan natin ngayon. Maraming salamat po. Tayo ngayon ay nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, Pinagkaisang Langit at Lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay nga na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Kaya tinihikayat kong lahat na ilabas na ninyo ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Linatin si Pastor Marvin na manguna sa ating panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lalapit po sa inyo at aming pong pag-aaralan ng leksyon. Panginoon, makiusap po kayo sa amin at ang wisdom po ng banal na Espiritu ang siyang aming pong marinig. At pagpalain din po ang mga nanonood at nakikinig sa programa pong ito. Nawa, magbigay ito ng kasiglahan ng pananampalataya sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangwalo na bahagi na ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat na ang kadakilaan ni Kristo, the preeminence of
Christ. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral ngayon habang ating sinusuri ang pangwalong bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Colosas 1:15 hanggang 17. Siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamagitan niya nilalang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, ipinagpapatuloy natin ang ating pagtatalakay sa aklat ng Kolosas mula sa mga nauna nating aralin sa una hanggang sa pangalawang leksyon na ating pinag-aralan ng Kolosas. Ngayon ay ating umpisahan ang pag-aaral sa aklat ng Kolosa. Sinulat ni Apostol Pablo ito na liham matapos niyang marinig ang balita ng mga mananampalataya sa Kolosas ay nahaharap sa seryosong problema, ang pagkalat ng maling katuruan sa kanilang iglesia. Ang balitang ito ay nagmula kay Epaphras, isang leader ng iglesia sa Kolosas at isa ring tinuruan at hinikayat ni Apostol Pablo sa pananampalataya. Ayon sa ulat, ang iglesia ay inaatake ng mga bulaang guro na tinatanggi ang pagkadiyos ni Jesus at itinuturo na siya ay hindi tunay na Diyos. Ngunit malinaw para kay Pablo na ang pagkadiyos ni Kristo bilang manlilikha at manunubos ay hindi maaring ipagkompromiso. Kaya naman binibigyan din niya kung sino talaga si Kristo, ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at ang kanyang ganap na kasapatan sa lahat ng bagay. At pinapakilala ni Pablo si Kristo bilang Panginoon ng buong sansinukob, hindi lamang bilang manlilikha, kundi bilang Diyos na nagpapakumbaba at naging tao upang makibahagi sa kanyang nilikha. Ang tamang pananaw kay Jesucristo ang naging lunas sa maling katuruan sa Kolosas. At hanggang ngayon, ito rin ang nananatiling matibay na pundasyon ng buhay at pananampalatayang Kristiyano. Kanya't sa ating pagtatalakay ngayon, alamin natin kung bakit napakahalaga sa ating pananaw kay Jesus at kung paano nito naapektuhan ang bawat aspeto ng ating buhay. Kanya ngayon, pag-aralan natin ng mas malalim pa ang ating tatlong punto na tatalakayin ngayong oras na ito tungkol sa pinakadakilang payag kay Jesus sa bagong tipan. At ang tatlong puntong ito ay nag-uumpisa sa letter C. Una, clear image of Christ. Christ reveals the invisible God. Pangalawa, creator over all. Christ's authority over creation. At ang pangatlo, complete reconciler. Christ's headship and redemption. Isa-isahin po natin ang mga tatlong puntong ito. Unahin natin ang clear image of Christ. Pastor Marvin, bigyan mo nga ng isang napakagandang introduction ng bagay na atin pinapag-aralan ngayon. Nung mga nakaraan nating lesson, ay pinag-aralan natin ang Filipos. Ang tinatalakay dito ay yung lifestyle ng isang mananampalataya. Ngayon naman, dito sa Kolosas, ang tinatalakay naman dito ay mga doctrine na patungkol kay Kristo. Kung saan, dito sa Kolosas ay may mga pumasok na mga false teachers. At ang problem nito, itong false teachers na ito, instead na binibigyan ng focus ng Panginoon, ang ginawa nila, itong mga false teacher ito, they diminishes, para bang pinabababa nila yung centrality ni Kristo. Kaya dito, ito yung situation ngayon. Kaya pag titignan natin,
ano ba yung sample ng mga turo nito? Ang tinuturo nito, ng false teacher nito, na kung saan itong iglesia ng Colosa, na nabanggit ka na ni Pastor Julius sa kanya introduction, na ito ay si Epapras, yung founding ministry dito sa church na ito. At nalaman ito ni Pablo. Kaya nung nalaman ni Pablo, sumulat siya to address the issue. Bagamat wala siya doon na face-to-face, pero sumulat siya. Now, pag titignan natin, itong mga false teacher na ito, sa kanilang mga turo ay they elevate human philosophy and speculative wisdom na mas yun ang priority nila kaysa kay Kristo. At hindi lang yon. Anong nangyari doon? They promoted ritual practices as necessary for spiritual fullness. Yun yung turo nila. And another thing is, they emphasize angelic intermediaries and cosmic power. Ito yung mga turo na yun. Then, ang tanong na, bago natin puntahan yung outline natin, ang tanong ay, bakit si Pablo ay kanyang in-emphasize yung preeminence of Christ? Ano ang reason bakit niya in-emphasize yung preeminence? Kaya yung sauluhin na teksto kanina, actually, in the early church, yun ay isang awit. Hymn. Yeah, it's a hymn. Doon sa una yun. Yung hymn na yun, ay kinakanta nila para hindi nila makalimutan yung supremacy ni Jesus Christ. Kaya pag titingnan po natin, para hindi, at the outset, yung umpisa po nating pag-aaral ng Colosas, para po hindi po tayo malito sa pag-aaral, we need to settle. Anong i-settle natin dito? At ito ang tandaan natin palagi. Una yun, the creation. Creation, ang Panginoon, He is the image of God and the Creator for all. Para hindi tayo malito. So, in creation, yung image ng Panginoon, dapat makita yon at siya yung naglalang lahat ng bagay. Then second, hindi lang doon sa creation. Second ay sa redemption. Doon sa redemption, He reconciled all things through the cross. Kaya huwag natin kalimutan yun, mga kaibigan, mga kapatid, para hindi po tayo magkalituhan sa ating pag-aaral. And the third one is patungkol po doon sa church. Yeah. In the church, He is the head and the source of life. So kaya pag titingnan natin, para maliwanag yung ating pong pag-aaral, in the creation, ulitin ko Pastor Julius, para yung creation, He is the image of God and He created all. And in the redemption, He reconciled all things in the cross. Then, in the church, He is the head. Okay. And the source of new life. Yan. Para yun, kaya ngayon, bakit doon sa preeminence of Christ? Yun ang kanyang idiniin dito sa ating title. Kasi yun, doon sa unang outline natin, Jesus is the clear image of God. Huwag natin pong yun. Kasi yun, in everything, visible or invisible, yun ay nilalang ng Panginoon. Ibig sabihin nun, He is the creator and sustainer. Dapat maintindihan po natin doon na si Kristo ay kanyang inireveal yung karakter ng Panginoon. Then, not only that, and si Jesus is fully divine and not secondary being. Kasi may nagtuturo na ang sinasabi nila ay Jesus is the created being. Hindi yon. Yung sa imminence of Christ, yung preeminence of Christ, hindi yon. Sinasabi ni Pablo doon sa Colosas at sa ating kapanahonan ngayon
that Jesus is fully divine. Hindi yung mas mababa kaysa doon, mali yun. It's a fully divine. And, of course, lahat yun, pag titingnan natin, His Lordship, all powers are subject to Christ, including spiritual forces. Okay. Yeah. Yun yung titingnan natin. Yun po sana yung clear. Maliwanag ba yun? Yun ba yung maliwanag na image ng Panginoon na dapat makita natin para hindi tayo malito? Kasi pag yung hindi clear, hindi maliwanag, yung pagkaunawa natin kay Kristo, yung theology natin hindi rin maliwanag. Ganun yun nagsasama yun. Kaya, Pastor, let's put a little application dito. Kasi ang Panginoon ay all things He created. Out of chaos, nag-create ng Panginoon. Kaya, isa sa sabihin ko na take away na pag-aralan ko dito ay we need to trust God in the chaos of our life because He holds all things together. Kung yung ang magulo na sanlibutan, kaya ng Panginoon na ayusin. Yung buhay ko pa, yung buhay nyo, yung buhay ng iba na hindi maayos. Bigay natin sa Kanya para ayusin. Yan. Yung practical. Pero yung preeminence of God, He is a clear. Jesus is the clear image. At naipakita yon doon sa creation, naipakita doon sa redemption, at naipakita doon sa church na ito yung maliwanag na kinakanta ng early church. Amen. Napakaganda yung isa sa mga ipinapaliwanag sa ibang punto, itong unang punto na clear image of Christ, na merong Diyos na hindi nakikita at pinapatibay ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na doon sa pamamaraan ng pagturo ni Epapras, dumating ngayon itong mga false teachers na sinasabi ni Pastor Marvin, na sinisira nila itong mga turo ni Epapras na galing sa turo din ni San Pablo sa banal na kasulatan. Na ang mga turong ito, yun sinabi ni Pastor Marvin, na hindi sila naniniwala kay Kristo. Kundi merong intermediary na sinasabi kanina ni Pastor Marvin na ibang naglalang na makapangyarihan na hindi si Kristo. Sapagkat itong mga false teachers, paano merong isang tao na isang katawan na naglalang ng sanlibutan? Dahil ang katawan, di ko maalala nyo dito, sasabi sa verse 22, na ang katawan ay evil, isang matter. Hindi ako maniwala dyan na may mga ganong turo na sumisira sa turo ng iglesia na itinatag ni Epapras at saka si San Pablo sa Kolosas, mga kapatid. Kaya nga't sinasabi na idinidiin dito ni San Pablo na merong Diyos na naglalang sa lahat ng mga bagay, at ang Diyos na ito na hindi nakikita, makikita na natin ngayon dito sa larawan na ipinakita ni Hesukristo, sa buhay ni Hesukristo. Kaya makikita natin yung clear image ng Diyos na manlalalang sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi niya dito sa verse 15, Pastor, Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Yung salita doon na larawan ay yung icon doon. Ibig sabihin ito yung imahe, portrait o picture ng Diyos na kung nakita mo si Kristo, nakita mo na yung Diyos na hindi nakikita. Itong word na ito na ginamit ni San Pablo, itong larawan na icon na ito, yung word na ginagamit sa legal term ng two parties. Na itong dalawa na contrasting party, meron silang sign o kaya
logo o kaya pamamaraan na pag nakita mo yon, Pastor Jules, Pastor Marvin, ito na yon. Kilala mo na. Makikilala mo na yung ibang partido kung nakita mo yung pirma na yon o nakita mo yung bagay na yon. Ganon din sa atin. Pag nakita mo na si Kristo, nakita mo na ang Diyos. Di ba sabi ni Kristo, nung ipakita mo sa amin kung sino ang Diyos, sabi ng mga apostol kay Kristo, kung nakita mo na ako, Tomas, di ba sabi niya, nakita mo na ang Ama. Kaya ito yung isang bagay, yung salitang yon na larawan si Kristo ang clear, yung malinaw na larawan ng ating Diyos na hindi nakikita. Yung pangalawa dito, yung pleroma sa verse 19, Pastor, may sinasabi dito. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Minagaling ng Ama. Sinabi niya dito, di ba? Meron ba yan? Minagaling ng Ama. Na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ibig sabihin, yung fullness, yung pleroma na ginamit dito ng Panginoon Diyos, na ginamit ni San Pablo, yung salitang kapuspusan. So, kay Kristo, makikita mo yung kapuspusan, hindi yung piraso. Pag nakita mo si Kristo, hindi siya yung piraso ng Diyos. Hindi yung isang bagay lang ng Diyos, isang dako ng Diyos. Kundi pag nakita mo na si Kristo, yan yung full image. Yun yung completeness ng Diyos pag nakita mo si Kristo. Kaya sapat na kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo na ang kapuspusan ng Diyos. Nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo na yung clear image ng Diyos sa iyong buhay. Wala ka nang hahanapin pa. Ano, Pastor Marvin? Okay. Kung na kay Kristo ka, kasi siya yung clear image, fullness, complete, at saka image ng ating Panginoong Diyos na hindi nakikita, mga kapatid. Okay, napakaganda yung ating pong pinapag-aralan tungkol dito sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay binanggit na kanina itong mga heretic teachers. Hindi po single na tao ito, kundi grupo. Iba-iba yung kanilang pananaw, ngunit iisa yung kanilang tinutukoy na pinapalabo nila yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ating nakita na si Apostol Pablo ay kaniyang ipinakita kung gaano ang ating Panginoong Hesus na anak ay siya ang malinaw na larawan ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga't yung counteract ni Apostol Pablo, sinasabi niya na Christ is fully divine. Pangalawa, binabanggit niya that Christ is the supreme and He has overall power, over all powerful. Yun yung ating nakita. At yung corresponds ni Apostol Pablo, sabi niya, Christ is fully God, Christ is fully sufficient. Kanya't yung sinabi kanina ni Pastor Marvin, believers are complete in Him. Wala nang hinahanap. Kanya si Jesus, ang anak, is the exact imprint, ang sabi sa Hebrews 1:3. Ang tunay na larawan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. He is God's thought made audible, and He is God's character made possible. Ito yung ating makikita na sinasabi ni Apostol Pablo. Tayo dadako na sa pangalawang punto ng ating leksyon. Creator over all, Christ's authority over creation. Pastor Marvin. Paano nagkaroon ng authority ng ating Panginoon? And He claimed that kind of authority. Sa authority. Anong sabi sa Colossus 1:17-18? Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Tingnan natin yung construction ng text dito. Ang sabi doon ay,
He is before all things. That's the preeminence of God. Bago pa lahat. Bago lahat yun, nandyan na siya. Yan siya. Minsan, yun kasi yung idinideny. Na sabi na ang Panginoon ay created being. Hindi yun. Before all things, nandun siya. So, it means to say, He existed before everything. Yeah. Yun ang maliwanag. Kasi yun po ang sabi ni Juan. Kasi yung mga false teacher, dinideny nito. Kung nung panahon ni Pablo, may false teacher na gano'n ang surat, yung turo noon, minana hanggang ngayon. Para bang it was passed on through generation. Yung false teaching na yan. They discredited. Gnostics. They discredited yung attribute ng ating Panginoon. Kaya, He is before all things, and Him all things consist. So, lahat ng bagay, sabi nun, lahat ng bagay, galing sa Kanya. It means to say, He is the creator over all. Oo. Maliwanag yun. Kaya, pagbabasahin mo itong teksto na ito, nandyan na yung essence ng ating pinag-aralan. Kaya nga, Christ has the authority over all the creation. Hindi lang yon. Anong sabi doon? He is the head of the body. He is the head of the body. It means to say, even in the church, He is the head. Not only that, He is the firstborn from the dead. Now, isa natin yun titingnan natin yung mga theologian, may tinatawag dyan na theological nonsense yan. Una, titingnan natin. Yung una, yung salvation. Salvation is accomplished solely by Christ. Kasi, pag yung paniniwalaan mo ay hindi Kristo, paano kanya ililigtas? Wala. Kung tao. Kung tao, hindi ka pwedeng iligtas doon. Kaya dito yon, from the Creator God, yun din ang nagligtas. So, is in the salvation aspect, it's Christ alone can save us. Then, not only that, hindi lang yon, ang sabi po doon ay it's the firstborn from the dead. Ibig sabihin yun, di ba si Kristo, doon sa cross, di ba yun, namatay siya, pero He was resurrected again. Ibig sabihin nun, there's victory. Kaya nga, ang sabi doon, firstborn from the dead. It means to say, the resurrection of Christ announces the triumph over death. Yun ang question. Pag sabi mo lang, pag tao lang yon, Paano siya nabuhay? paano siya nabuhay? Kaya ibig sabihin noon ay the firstborn from the dead. He was resurrected. Yun yung assurance. Kaya ngayong kapanahonan natin ngayon, ay yung the truth that Christ na pwede niyang i-resurrect, ay doon ko i-connect yung aking buhay. That when the time that I will be dead and I have that kind of faith, mayroong resurrection. Di ba? Kaya maliwanag na sinasabi ng ating lesson na ang Panginoon, because He is the Creator, He holds the authority, He holds the priority, and He holds the sovereignty of the creation. Sa tama. May maganda yung rhyme niya. He has the authority, has the priority, and is the sovereignty of all creation. Kaya nga, yun, yung pangalawa outline natin, Creator over all. It means to say, Christ's authority has overall in the creation. Yung maliwanag yun. Kaya nga, because of His pre-existence, because of His pre-eminence, siya yung Creator God na kinakailangan ibigay natin ang ating buhay sa Kanya para sa ganon, He can sustain our life and change us in His
image. Amen. Yun yung pinaka-baseline Pastor Marvin, sa aking pananaw, ating pananaw. Kung hindi si Kristo na recognize natin at hindi sinulat dito na si Kristo ay isang nilalang, ay wala siyang authority, wala siyang credibility, That's right. wala siyang supremacy. Kaya lang, sinabit sa banal na kasulatan na dapat nating paniwalaan na hindi lang si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, meron pa siyang authority, supremacy, at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay sapagkat siya ay manlalalang, sabi ko nga, mga kapatid. Saan matatagpuan yan? Di ba sinabi mo, binasa mo kanina, Pastor Juan, yung number 16, ano? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ganon din dito sa John. Pastor, saan yun? Yung John 1. Pastor, pakibasa yung John 1, 3. John 1 verse 3. Oo. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sino ito? Verse 14. At naging taong salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yun. Sino itong tinutukoy dito na only begotten na puspos na wala ng iba kundi si Kristo lamang. Wala ng iba na tinutukoy dito ni San Pablo na si Kristo ang larawan, nagpakita kung sino ang Diyos, ngunit siya pa ang manlalalang, mga kapatid. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Ang mga false teachers kasi, hindi nila talaga nire-recognize o kaya pinaniniwalaan na si Kristo ay Diyos na siya yung naglalang sa lahat ng mga bagay. Sapagkat sa isip nila, itong mga false teachers, maraming mga emanations na sinasabi na spiritual power na naglalang. Kasi, Pastor, Oo. minsan kasi, Kaya sinabi niyang una, si Kristo. minsan kasi madaling panawalaan yung false teacher pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Yun. Pag yung nagtuturo lang ang nagbabasa ng Biblia, paano ma-discover yun na ito yung katotohanan? Kaya minsan, naapektuhan yung pananampalataya. Kaya yung mga mali noon, sinalin-salin hanggang ngayon. Oo. O kaya yun nang nagisnan. Kaya encourage natin ang bawat isa na nanonood sa atin na nakikinig na magkaroon sila ng sariling Biblia. Basahin nila yung Biblia. Oo. Para sa ganon ay kanilang matuklasan yung ating pinagdidiskasan ngayon. Kasi everybody should have the access. Hindi lang yung isang tao ang may access. So everyone should have the access kasi para ma-discover talaga kung ano. Oo, lalo na pag lalo na pag sabihin ko sa inyo, sabihin ko sa mga nakikinig sa akin, ay ako lang ang nag-aral, kaya makinig kayo sa akin. At ako lang ang mayroong kapangyarihan at mayroong otoridad na magbasa ng Biblia. Huwag na kayong magbasa ng Biblia dahil malilito lang kayo dyan. Ay lalo na malin lang ang mga tao. Kaya napakahalaga. At baka may mga ganitong mga turo din sa mga tao. Kaya maraming malilin lang sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ano, Pastor Jules? Napakaganda na ating tinatalakay ito. At sa mga kapatid ay kanila namang tinitignan kung paano. Kasi mahirap talagang unawain ang mga aral at turong ito kung hindi naman natin binabasa ang ating Biblia. Kaya sabi natin kanina, kailangan nabuksan nilang kanilang Biblia upang sabay-sabay nating pag-aralan ang binabasa. Kasi dito sa taga-Colosas, yung sinasabi natin kanina na maraming mga tao rito na heretical teachers, na may mga maring turo, iba't ibang nga lamang, ngunit iisa yung kanilang tinutukoy na
pinapalabo nila ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit si Pablo ay may argumento sa kanila na sinasabi na ang lahat ng spiritual na bagay ay nilalang ng ating Panginoong Hesus. Kanya binasa mo kanina, pinabasa mo kanina, Pastor, na siya ang lumalang ng lahat ng bagay. At we owe all to Him, and that's the reason why we worship Him, because He has all the power and authority, and all allegiance ay kailangan na nakatuon lahat sa Kanya. So, Christ is not only the agent of creation, but He is the goal of creation. He is not only the origin of all things, but their destiny as well. So, ito yung sinasabi natin na cosmology at yung sinasabi natin na eschatology. Yung cosmology, sa Kanya lahat nag-umpisa ang mga bagay, at yung eschatology ay sa Kanya lahat magtatapos ang bagay. Ito yung ating nakikita sa ating Panginoong Jesucristo. Kanya, He has all the power, the authority over all creation. Tama yun, na kung ang mga tao ay hindi ito paniwalaan at magbase lang sa mga kuro-kuro o sinasabi ng mga tao, ay talaga tayo'y malilinang at mawala ng landas. Kaya nga't napakahalaga na ang banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan, pagbasahin mo dito sa Kolosas, at ganun din sa mga bagay na sa Juan na sinasabi, na si Kristo talaga ang sinasabi dito at tinutukoy na nagkaroon lahat ng mga bagay dahil sa Kanya. Amen. Kasi pag titingnan natin, pag tinanggal mo yung authority niya sa creation, tinanggalin mo rin siya ng authority sa redemption. Kasi nagsasama yun eh. Ang maganda nga yun, yung kanyang nilalang na tao, nung nahulog sa kasalanan, siyang naglalang. Pero siya rin yung manunubos. Oo. Kaya Nakibahagi. kaya ito yung dapat makita. Yung sa Colossians heresy kasi, yan, tinatanggal nila yon na sa equation. Kaya once na nag-diminish yung authority ni Kristo sa creation, Wala na rin. wala na rin yung authority niya doon sa redemption. Dapat yun ay nagsasama yun. If He has the authority over the creation, He has also the authority of redemption. And if He has the authority of redemption, He has the power of resurrection. Yes. Nakita ko yung kamay mo nga ginagano mo eh. Siya yung naglalang, siya rin ang nagtubos. Naglalang, alam niyo mga kapatid, anong ginawa ng Diyos nung nilalang niya ang tao, si Kristo? Nilalang ni Kristo ang tao. Ginamit niya ang kanyang kamay. Alam ni Kristo na yung kamay niya, darating ang panahon, ipapako ng tao kanyang lilangin. Gumawa ka ng isang bagay, ng bangka, na yung bangka, alam mo na yan ipapatay sa iyo. Gagawa ka ba? Hindi. Hindi na. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na gusto niyang ibahagi ang kanyang buhay sa atin. Kaya tayo nga ibuhay eh. Kaya ibinahagi niya yung buhay niya dahil siya pag-ibig, dahil ang pag-ibig, hindi ang pag-ibig, Pastor Jules, Pastor Marvin, kung hindi nagbabahagi. Kaya yung buhay ng Diyos na kanyang tinatamasa at ligaya, ibinahagi niya sa atin. Alam niya na yan din ang sisira sa kanyang kamay. Magbibigay ng sakit. Ngunit sa kanyang pagmamahal, tinubos tayo. Ang mahirap dito, Pastor Marvin, dito sila tumitira eh. Itong verse 15, sagutin natin ito, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So ibig sabihin, Pastor Marvin, siya'y panganay. Di nilalang siya kung siya'y panganay. Una, ano po? Ito'y isang bagay na nakakalito minsan sa atin. Pero ibig sabihin dito mga kapatid, na dahil siya'y panganay, Pastor Jules, siya'y nalalang. Yung Pastor Orby, pagkagamit nun ay figurative sense. As a title or description of Jesus Christ. Hindi yun literal na panganay siya na yung order na nilalang. Kundi ginamit ito figurative sense as a title of Jesus, description of Jesus Christ, na
siya, it describes as the one who is supreme in position. Kanya't panganay sa lahat na nilalang. Yun yung binabanggit dito. At saka yung verse 17, nandoon yung premise niya. Na yung 17 kasi, He is before all things. Yun yung premise niya. Yun. Kaya nagsabi, doon, kaya yung 17, yun yung premise niya. Tapos inilagay niya yung 18 para hindi malito. Kasi ang nangyayari kasi, ang ginagawa nila, inuuna yung 18 bago 17. Dilito siya. Okay, tayo tutungo na sa pangatlong bahagi. Kagaya ng sinabi natin kanina ni Pastor Marvin na ito ay hymn na inaawit. It is a Christian hymn. Sa verses 15 to 16, ito yung first stanza niya na nakita natin na siya ay creator, si Jesus Christ. Yung second stanza naman, sa 18 to 20, siya yung reconciler. Kanya yung pangatlong bahagi ng ating punto ay complete reconciler. Christ, headship, and redemption. Pastor Marvin, dagdagan nga itong ating leksyon sa pangatlong punto natin. Pag titignan natin, maganda yung pagka-term ni Pastor Julius complete reconciler. Yung pag sinabi mong reconciler, anong tinutukoy noon? Yung, di ba, yun yung nagmi-mediate. Peacemaker yun. Yun yung nagmi-mediate yun. Yung reconciler. So, ibig sabihin nun, yung complete, ibig sabihin yun, yung reconciler, siya yung gumawa ng complete reconciliation. Yun. Kaya tingnan natin anong sabi doon sa na 20 at saka 21 ng Colosas. Sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa laman o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. At kayo na nang dati ay hiwalay at makaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Napakaganda yung text Doon sa verse 20, pag tignan po natin doon, ang sabi doon, to reconcile all things. Yun si Pablo, ini-introduce niya ang Panginoon, siya ito. Siya yung reconciler. And the reconciliation is all things. Yeah. Yun yung sinasabi niya doon sa taga-Colosa. Then, doon sa 21, nag-shift siya. Anong shift na ginamit? Biglang ganun siya. Pumunta na sa mga taga-Colosas. Sino yung you doon? Yung mga taga-Colosas. Yung kanina, ang ganda yung introduction niya. Nakita yung mga kapatid yung sequence. Yung kanina doon, in-introduce na ang Panginoon is the reconciling all things. Then sabi niya biglang, Kayo, biglang ganun Kayo. Kayo, ano yung situation niyo noon? Ang sabi niya, you were alienated. Kayo ay malayo sa Panginoon. Hiwalay kayo sa Panginoon, malayo kayo. Ayun ang kanyang description. Tatlo yung description niya dito hiwalay kayo, you are alienated. You are enemies. Kaaway kayo. Then, your mind is wicked. Nasundan yung mga kapatid doon sa verse 21. Kaya, ibig sabihin noon, ang ating Panginoon na siya yung reconciler, complete reconciler, nung kayo ay malayo sa Kanya, nung kayo ay kaaway niya, nung kayo ay masama yung pag-isip nyo, ang ginawa ng Panginoon, ni-reconcile na kayo. Kaya, bakit niya ginawa doon? Ano yung pamamaraan kung bakit niya ginawa yon? Kaya, doon sa verse 22, in the body of His flesh through death, to present you holy, blameless,
and above reproach in His sight. Anong nangyari doon? Ito na yung complete, yung complete reconciler. Ano yun? Anong sabi doon? Through the body of His flesh. Dahil sa kanyang sacrifice that made it complete. Na reconciler ang ating Panginoon. Para sa ganon, tingnan niyo, may analogy ng Panginoon eh. Ibinigay niyang Panginoon ang kanyang buhay sa inyo para ano ang result? To present you holy, para maging banal kayo, walang dungis, at above reproach in His sight. Di ba napakaganda? Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya, complete reconciliation. Kaya, ang Panginoon sa yung nag-bridge ng gap. And not only that, it's not only the bridging of the gap, but also the power to grow in connection with Christ. And not only that, yung ating yung mission ay nagiging tapat din sa kanilang karanasan. Kaya ito yung sequence nung Christ being the reconciler. He reconciled all things. Ito kayo noon, sabi niya, ito kayo ngayon, noon, pero dahil sa reconciliation ni Kristo, ito kayo ngayon. Holy kayo, blameless kayo, and without reproach in His sight. Nakita yung movement ng text na ibinigay ni Pablo? Makaganda. Tapos na. Kaya lang mayroon pa tayong oras. Ito'y isang napakagandang mensahe para sa atin lahat. Ito yung pinaka-baseline ng mensahe. Dahil itong pangatlong punto na complete reconciler, ito yung pinaka-mission. Ito yung mission ng Panginoong Jesus. At ito rin ang mission mo at mission ko. Ang mission natin, hindi yung mag-disciple. Kundi ang mission natin, Pastor Marvin, yung mag-reconcile. Kasi after reconcile, yun na, mag-disciple. Bakit? Ang mission, pinaka-mission ni Jesus, doon sa bakit nagmi-mission? O kaya bakit pumunta si Jesus dito? At para i-reconcile. Doon sa sinasabi ni Pastor Marvin, dagdagan natin doon sa teksto niya, doon sa Isaiah 59 verse 2, Pastor. Isaiah 59 verse 2. Bakit, ano ang pinaka-misyon ng ating Panginoong Jesus? Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Yan. So, ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Simpleng-simple yan, very basic ito, mga kapatid. Kaya, ito yung malaman ng bawat isa na ito rin ang ating misyon. Kaya ang ating misyon ay reconciliation, yung ating mensahe. Sa lahat ng mga pakikipagsangguni, sa lahat ng pakikipag-sharing natin, sa lahat ng ating mga gagawin, ang mensahe natin ay yung mensahe ni Jesus na i-reconcile ang tao sa Diyos. Bakit? Naghiwalay sila ng dahil sa kasalanan at naputol ang relasyon na may kagalakan at may buhay na walang hanggan at may pag-asa. Kaya ito ang pinaka-mensahe ng ating misyon, to reconcile all. Sabi ni Pastor Marvin kanina, yung sinabi rin to reconcile all, lahat ng mga tao kay Kristo Jesus dahil naghiwalay sila o humiwalay sila sa kasalanan. Pastor? Kaibigan, sa kabuuan ng ating pag-aaral, malinaw na si Jesucristo ang may kataas-taasang lugar sa lahat ng bagay. Siya ang ganap na larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang manlilikha at patuloy na tagapag-ingat ng buong sannilikha, at ang ulo ng iglesia na nagdala ng ganap na pagkakasundo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ang kanyang pagiging preeminent, dakila, ay hindi lamang isang theological na pahayag, kundi isang katotohanang nararapat
maghubog sa ating pananampalataya at pamumuhay. Kaibigan, naway ating suriin ang ating sarili. Si Kristo ba ang may pinakamataas na lugar sa ating mga prioridad, pasya at pang-araw-araw na pamumuhay? Naway ang ating mga buhay ay maging malinaw na patotoo na si Hesus Kristo ang tunay na Panginoon ng lahat. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ng ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Ngayon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig sa isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Una siyang umibig, Diyos na nagmamahal sa'yo. Kahit na anong pagsubok, kayang-kaya mo. Kahit na anong bagyo, malalampasan mo. Kahit na masaktan, tunay na magtiwala.
Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa manaming banal, dakila ka sa aming buhay, Panginoon, sapagkat pagkatapos na naalaman namin ang mga ito, hindi lang maging kaalaman, kundi maging karunungan na aming isakabuhayan, Panginoon Diyos. Na pagkatapos na kami ay maging larawan ng aming Panginoong Hesus, dahil ang aming Panginoong Hesus na sa langit, kami ang kanyang mga kumakatawan, kami ang kanyang ilaw, kami ang kanyang asin, at kami ang mga sulat na babasahin o babasahin ng mga tao, Panginoon. Nawa po ay maipakita namin ang tunay na larawan ng katangian ng aming Panginoong Hesus. Nawa po, Panginoon, ay pagkatapos nito ay patuloy niyo kaming ingatan, pagpalain, palaguin, at magbahagi ng mga bagay na ito upang mai-reconcile namin hindi lang aming sarili, kundi ang aming mga taong mga pinamamagay bahagian ng iyong mga salita para maibalik sila, Panginoon, ang kanilang relasyon sa inyo. Salamat, Panginoon Diyos, na ganapin ninyo ang aming panalangin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kaibigan, huwag po ninyong kalimutang muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sumuli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.